Alam mo ba na ang April Fool's Day ay posibleng nagsimula dahil lang sa maling petsa ng New Year? Oo, hindi ito basta trip-trip lang. May history yan na umabot pa ng daan-daang taon. Tara, alamin natin ang totoong story sa likod ng April Fool's Day. Ang April Fool's Day ay isa sa mga pinakamisteryosong tradisyon sa mundo dahil walang iisang tao o pangyayari ang tiyak na nakaturo kung saan ito nagsimula. Gayunpaman, may mga tanyag na teorya ang mga eksperto. Saan nagsimula ang April Fools? Ang pinakamalayong pinagmulan nito ay sinasabing nagmula sa France noong 1582. Noong panahong iyon, lumipat ang mundo mula sa Julian calendar patungo sa Gregorian calendar. Dati, ang bagong taon ay ipinagdiriwang tuwing Abril 1, kasabay ng pagpasok ng spring. Nang ilipat ito sa Enero 1, maraming tao ang hindi agad nakabalita o tumangging maniwala. Ang mga taong patuloy na nagdiriwang ng New Year tuwing Abril 1 ay tinukso at tinawag na April Fools. Pinapasadahan sila ng mga biro o nilalagyan ng papel na isda sa likod, tinatawag na Poisson d'Avril o April Fish. Sino ang nagpasimuno nito? Walang isang partikular na inventor ng April Fools. Itinuturing itong evolution ng kultura. Ngunit may ilang mahahalagang banggit sa kasaysayan. Si Geoffrey Chaucer, isang manunulat noong 1300. Sa kanyang akda na The Canterbury Tales, may binanggit siyang biro na naganap noong March 32 na ang ibig sabihin ay April 1, bagamat pinagtatalunan pa ito ng mga historiador. At si Hilaire Bernard de Longeville, isang Pranses na manunulat na isa sa mga unang naglarawan sa tradisyong ito sa kanyang mga sulat. Ano ang epekto nito sa buong mundo? Sa paglipas ng panahon, naging global na phenomenon ang April Fool's Day. Narito ang epekto nito. Una, kasiyahan at bonding. Nagiging paraan ito para maging light ang atmosphere sa opisina, paaralan o pamilya sa pamamagitan ng harmless pranks. Pangalawa, pag-iingat sa impormasyon. Dahil sa dami ng fake news o pekeng anunsyo mula sa malalaking kumpanya at media outlets tuwing Abril 1, natututo ang mga tao na maging mapanuri at huwag agad maniwala sa nababasa online. At pangatlo, kultura ng pagkamalikhain. Ang mga kumpanya, gaya ng Google o McDonald's, ay gumagastos pa para sa mga creative pranks para lang pasayahin ang kanilang mga customer at mag-trend sa social media. Tandaan, ang April Fools ay dapat manatiling masaya at hindi nakakasakit. Ang tunay na diwa nito ay ang pagpapakita ng ating sense of humor bilang tao. Kaya sa susunod na may mag-prank sa'yo, tandaan mo, tradisyon na yan, pero dapat may limit. Tumawa, mag-enjoy, pero stay respectful pa rin sa kapwa. Ikaw, anong pinaka-wild na prank na naranasan mo? Comment down below. Please like and follow for more content. Kita-kits sa susunod na video.